So sa panahon ngayon guys, medyo mahirap ang public transportation and sobrang traffic. Ito isa sa magandang solusyon ngayon ang gumamit ng electric bikes. So welcome to another bike review, and our bike review for today is this new EcoDrive Blitz 2000R. Itong Blitz 2000R is equipped with LED headlights na H4 bulb signal lights. Filament type kanya signal lights. Meron siyang dual disc brake at the front, disc brake din sa likod. Meron siyang dual rear shocks, digital instrument panel. Meron siyang odometer, yung speed. And then ito yung gear niya, gear indicator. Meron siyang 2 and 3 gears. Tapos ito yung kanyang battery indicator. Meron siyang CARS button na if ever mag-malfunction, pwede mo gamitin ng button na to para makapag-throttle ka din. So dalawa yung klase ng throttle niya. And then guys, nakakatuwa dito, meron siyang reverse. This one. So reverse button. Pag pinress nyo, hold to, mag-reverse na siya. Ito yung kanyang busina. Ito guys, meron siyang dalawang susian para ma-start mo siya. Yung isa yung keyless remote, and the other one is the conventional key. Yung susi niya na pang start, ito rin yung susi na pang open ng box. Open natin yung box. Kasya helmet sa loob. Ito naman kanyang under seat compartment. So malaki din, marami kayong malalagay. Floorboard na malaki. So sobrang luwag, marami kayong malalagay ng mga pinang-grocery nyo. Pwede isabit dito. And ito, meron siyang cup holder. Ang kanyang brushless hub motor. Andito mismo sa hub ng wheel hub. 2,000 watts ang rated ng kanyang hub motor. And meron siyang 2,000 watts na controller. So yung battery capacity niya is 72 volts and 20 amperes. So ito guys, para siyang conventional na scooter. Ito yung laki niya, para na rin siyang isang full size na scooter. Hindi siya mukhang e-bike. Ito, dalawang kanyang stand. As usual sa mga conventional scooters, merong side stand and merong center stand. And pakita ko naman sa inyo yung seat height niya, kung gaano siya kataas kapag sinakyan ng isang 5'5" in height. Guys, yan. Very friendly, mababa lang kanyang seat height. Tapos yung seat niya malapad at malambot. Alright guys, so this is our first ride and first impression of the EcoDrive Blitz 2000R. Ito siya guys. So ito yung ating first time na mag-ride ng isang e-bike. This is an electric scooter, also called an e-bike. So testingin natin. Let's go. Yun. Pansin ko agad, ganda ng kanyang acceleration. As with most electric scooters, electric bikes, malakas talaga acceleration niya. You know? Talagang paatras kang ganun sa lakas ng hatak niya. Pero initial acceleration lang naman guys ang malakas sa kanya. Once na ma-under na siya, nag-i-stable na ang kanyang speed. Yung from stop lang ang talagang medyo mabibigla ka kapag naka full stop. Tapos pa-underin mo siya, stop and go. So during traffic and stop and go situation, mabibigla ka talaga pagka hindi ka sanay. So it helps kung marunong ka mag-throttle control dahil dumadamba guys. So napansin ko sa kanya guys, yung size niya, hindi siya mukhang e-bike. Mukha siyang isang full size scooter. Comparing natin din sa Mio na nasa harapan natin, mas malaki pa siya actually sa Mio. And yung legroom, look at the legroom, grabe grabe yung legroom guys. Ang laki ng floorboard. And syempre, ang kasarapan sa mga electric motorcycles, electric bikes, ay ang kanyang smoothness. So walang vibration whatsoever. Sobrang smooth. Hindi nanginginig yung handlebar, wala. Sobrang tahimik pati. So kung umuwi ka ng sobrang late na, maalis ka ng madaling araw, malaki advantage nito, hindi magigising yung mga kapitbahay mo, hindi ka nakakabulahaw. Syempre, kahit naka e-bike ka, kailangan susunod ka pa rin sa
traffic rules and regulation. Tulad yan, kahit pag stoplight guys, hinto ka din. Hinto din kayo, hindi pwede yung porket naka-e-bike ka ibubuwis mo na yung safety mo. For your safety din, sunod ka sa batas trapiko. Yung foam niya maganda, malambot yung upuan, malambot yung seat niya. Ang baba lang ng seat height niya, very good to sa mga girls na very good sa mga girls na nagmomotor, sa mga frontliners. So kagandahan nito guys, dahil nga sa isang full size scooter ay madali kang makakahanap ng mga gulong. For example, napudpud mo na yung gulong niya, pwede kang magpalit ng ibang gulong. Or kung gusto mo naman ng performance tires, kumbaga yung lagi kang high speed, mga banking ganyan, pwede kang magpalit ng mas magandang tires for performance. So napakabilis niyang kuhanin yung 0 to 30, 0 to 50, ang bilis din So far nagawa kong top speed dito is 57 km/h. So para sa isang e-bike guys, mabilis na yun, nakakatakot na yun. So advice ko lang guys, pag gagamit kayo ng e-bike, mag-helmet din kayo for your own safety, dahil kapag nakaksidente ka na nasa 50 plus ang takbo mo, delikado na rin siya. So immediately, ayun, nag-enjoy ako sa kanya. Saktong-sakto ngayon ng e-bike sa panahon ngayon, dahil nandito tayo sa new normal. Mahirap ang transportation, tapos sobrang traffic. Suspension, malambot lang, maganda ang play. Although, feel ko lang nagra-rattle ng konti yung box niya sa likod. Ang isang solution dyan, sa tingin ko, yung box niya, para maiwasan yung pagra-rattle, baka pwede siyang lagyan ng foam insert para hindi siya mag-rattle, o kaya lagyan ng 3M double adhesive. Sobrang tahimik niya, kaya hindi nila alam na nandiyan ka na sa gilid nila. So gagawin mo, pag may times na sisingit-singit ka, is bubusina ka, yan. Kaya mayroon siyang horn para alam nila na darating ka na, like that. Ayan, para at paano masisignalan mo sila na parating ka na. Malakas ang busina niya. Yung headlight niya nice din, H4 na LED bulb ang kanyang headlight. So pwede mo siyang palitan pa ng mas magandang headlight bulb na papalitan, dahil nga H4. Pwede mo ring upgrade, so marami kang pwedeng i-upgrade dito. The tires, the suspension, the headlight bulb. Tapos syempre bilang isang e-bike, it is lightweight. Well, imagine wala siyang engine. Ang makina nito guys is nasa wheel hub. So nag-occupy lang ng space niya is the battery, the lead type acid battery. I think it's 4 pieces na lead type acid battery. It's located underneath the underseat storage. So guys, based sa specs niya, kaya nitong tumakbo ng 60 to 80 kilometers. So grabe yun, di ba? 60 to 80 kilometers ang kanyang range. Kayang marating ng e-bike na to. So depende yun kung paano ka magpatakbo. Kung lagi kang magpapatakbo ng top speed niya, sasagarin mo yung top speed niya, syempre mas mababa yung range mo, baka 60 ka lang. Pero kung chill ride ka lang, for example, takbo mo lang is half the top speed, 25 or 30, tatagal siya ng mga 80 km. The e-bike is the future. So this is the future of commuting. Ang charging niya guys is 8 hours din, 6 to 8 hours ang kanyang charging. Guys, punta naman tayo sa mga advantages ng pagkakaroon ng ganitong e-bike. Syempre, unang-una is hindi mo na kailangan ng gasolina. Hindi mo na kailangan magpakarga ng gas. Pangalawang advantage is hindi mo na kailangan kumuha ng lisensya. Hindi mo na kailangan gumastos magparehistro. At syempre, kung hindi mo na kailangan ng lisensya, hindi ka rin pwedeng matikitan. Pangatlong advantage niya is the storage capacity. Napakadami mong pwedeng ilagay dito. Itong floorboard lang niya, sobrang laki. Halos times 2 ng mga conventional 125cc
gas scooter na may floorboard, halos doble, ang laki. Not to mention, meron siyang kasamang top box storage ng kanyang underseat storage, malaki din. So pang-apat na advantage niya is the acceleration. I mean the electric motor. Ang ganda ng acceleration ng kanyang electric motor. Mas malakas ang acceleration niya sa mga gasoline. Nakakatakot na rin guys, oh. Nakakalula na rin siya eh. So switch niya dito sa left hand. Pag switch mo, yan, mas mabilis kang makakarating sa top speed. So I'm running at top speed of 57. So far, parang nakaka-blend in ako sa mga gasoline types na motorcycles. Kapag nasa city, hindi naman ako nakaka-istorbo sa kanila. Makakasabay naman ako sa kanila. Ayan, oh. Tapos the riding position is upright position. Maganda yung ergonomics niya. Punta na tayo ngayon guys sa kanyang disadvantages. Disadvantage niya guys is the long charging time. Kailangan mong mag-charge ng 6 to 8 hours. And number 2, ang kanyang disadvantage is kapag may pupuntahan ka, dapat always kang nagko-compute ng iyong distance. So yun lang naman ang nakikita kong disadvantage sa kanya. So mostly, siya ay the best for commuting in the city, pumasok sa work, kasi hindi mo na kailangan gumastos ng gasolina, and most especially makakaipon ka. So for the price of 45,000 pesos SRP, worth it ang kanyang presyo para sa kanyang performance, sa kanyang range, kasi malaki na ang improvement ngayon ng mga e-bikes as compared before. Actually, matagal ko na gusto bumili ng e-bike. Super enjoying this e-bike. Uy, ang dali niyang dali niya iliko-liko guys, oh, kasi nga slight weight eh. Oh, konting-konting ganun mo lang yung handlebar or katawan mo. Ang dali niya sobrang i-maneuver. So would I buy this e-bike? Well, why not? Kung magkakaroon ako ng chance na makabili ng e-bike na ganito, oh, eh okay sa akin to, ah. Thank you EcoDrive for letting me test ride this e-bike, this Blitz 2000R. And dito na nagtatapos ang ating vlog. Sa mga bago sa channel, please subscribe and hit the notification bell. And sa mga nag-subscribe, thank you sa supportan nyo guys. Thanks for watching. This is Kenji Moto signing off. Bye.